Akala ng iba, kailangan mong mag-college para makapunta ka ng Australia. Pues, hindi totoo yun. Paano nga ba makarating dito sa Australia? Panoorin mo to hanggang dulo dahil masasabi mo sa sarili mo na may pag-asa ka pa pala. Ako nga pala si Jumil, ang machinist entrepreneur dito sa bansang Australia. At ito ang aking kwento. Isang araw, natuwa lang ako dahil habang nagbabrowse ako sa Facebook, may mga nakita akong sa isang agency na bound to Australia na naman. At masaya ako para sa kanila dahil ganun din ako. Kung saan, dati rin akong apply doon, apply dito. 20 years ago, madalas din ako sa computer shop. Uso pa noon yung mga Yahoo, ganon. Tumitingin-tingin ako sa apply and abroad. Marami din akong mga pinasahan. Kasi pinangarap ko rin na sabi ko, gusto ko rin makaahon sa hirap sa sitwasyon ko noon Pero ang problema, wala akong pera. Ultimong pamasahe ko man lang sa pag-apply noon. Halos pinoproblema ko pa. Dahil ang problema ko kasi noon, yung aking ATM na sa ginagamit ko sa trabaho, nakasanla. Uso ang sanlaan noon Isang beses pa nga, naalala ko, doon ako sa bahay ng pinagsanlaan ko. At dahil puno na raw yung aking sanla, hindi na ako pinahiram ng pera. Habang pauwi ako ng jeep noon, halos mangiyak-ngiyak ako dahil sabi ko, paano na ang buhay ko nito? Saan ako pupulutin? At sobrang lungkot ko ng mga araw na yon. Pero na-realize ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Kung mawawalan ako ng pag-asa, paano na lang ang buhay ko? Kailangan kong bumangon at magtagumpay. Yun na lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Pero sa paanong paraan? Sinubukan kong mag-boxing dahil yun yung una kong nakikitang parang magiging solusyon sa buhay ko Pero bigo ako doon. Pinasok ko rin yung mga audition. Nag-audition ako sa Survivor Philippines, nakakahiyaman. Pero gamit ang lakas ng loob at paniniwala ko sa sarili ko, sinubukan ko yan. Pero siyempre, katulad ng maraming tao, bigo rin ako doon. Ang ginawa ko na lang, naalala ko, hindi kaya subukan ko ulit mag-apply papuntang abroad. Dahil noon, nag-apply na ako pero hindi nga lang ako natanggap. Natanggap ako ng interview sa isang agency. Na-interview ako, okay naman yung process. At masaya ako noon kahit papaano na isa lang ako. Sa trabaho, lumipas ang ilang araw, dumating na yung result. Tumawag sa akin ang agency at ang sabi, hindi daw ako nakapasa. Kaya sobrang lungkot ko na naman. Pero sabi nung nasa agency, nag-back out daw yung isang kasama ko dahil may isang problema sa kanya, may health issue siya. At ako daw ang ipinalit para kung gusto ko raw makaalis, ako yung nakasunod na setup. Mangiyak-ngiyak ako noon dahil sabi ko, para sa akin talaga yon. At doon na nga nabago at nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Natupad din ang aking pangarap sa wakas. Yung pinangarap kong makapag-abroad, natupad na. Year 2009, nakaalis na ako papuntang Middle East. Yun yung unang trabahong napuntahan ko sa aking pag-abroad. Sabi nila, para makapag-Australia ka, dapat daw magaling kang mag-English at mataas ang pinag-aralan mo. Pues hindi totoo yun. Dahil napatunayan ko, kailangan mo lang ng isang skill at magaling ka dapat doon. Doon ka maging malupit. At yun yung sigurado magdadala sa'yo dito.
Ang gawin mo lang, kumuha ka ng mga skilled na pagsasanay katulad ng welding, mekaniko, butchers, o kaya machinist katulad ko. Paano mo magagawa? Aksyonan mo na ngayon. Kumuha ka ng certificate. May TESDA sa atin, may in-situ. Kumuha ka. Gain more experience. Magtrabaho ka sa mga kumpanya. At siguraduhin mong sulitin mo yung pagtatrabaho mo doon at kunin mo yung knowledge. At ang pinakamagagawa mo, connection. Mag-connect ka sa mga community, sa mga kakilala mo. Dahil pag maayos yung pagtatrabaho mo, sila yung unang magre-recommenda sa'yo. Bakit ko ba ito sinishare sa'yo? Kasi naniniwala ako na kailangan natin lahat umasenso sa buhay. Ang kalaban natin dito yung mabaon na tayo sa kahirapan ng ating sitwasyon eh. Na siyang patuloy na magpapahirap sa atin. Kaya kung naniniwala ka doon, samahan mo ako at sama-sama nating tuparin yung mga pangarap natin sa buhay. Join me dahil inaakay kita para maumangat din yung buhay mo. Mag-join ka sa KAUPE at doon natin pagsama-samahang solusyonan yung buhay mo ngayon. Alam ko na kahit mahirapan yung sitwasyon mo ngayon, huwag kang malungkot kahit ano pa man yung pinagdadaanan mo ngayon. Dahil alam ko na walang forever sa kalungkutan. Iba-iba man tayo ng religion, pero sabi sa Bible verse ng Jeremiah, sa 29:11, sabi ng Diyos, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya paniwalaan mo yung kasangga at panghawakan mo yon. Kaya kung may natutunan ka sa ating shinare ngayon, i-share mo naman to at mag-comment ka dyan nang marami ang makapanood dahil alam kong kailangan nila din to katulad mo. At mag-join ka na rin sa KAUPE para pagtulungan nating maiangat ang buhay mo sa kahit na anong paraan na mapabuti ang iyong kalagayan ngayon. At muli, ako si Kasanggang Jumil at nag-iiwan ng isang kataga na para sa'yo na ang pangarap hindi hinihintay kundi tinatrabaho.